Excited kayo siya. Realize really when you are shooting who was me out of whisper who loving whatever I is Masaya ba kayo sa video? Yes! Gusto mo ng live nun? Yes! Ano nyo may malaking katawan? Yes! Di ba? Wala lang. Downline ko actually, isa sa mga leader ko yun. May kwento ko lang ng konting story nun na. Yung downline ko na yun, kasi one time, galing ako ng out of town, pauwi ako, galing ng norte. So napadaan ako ng Quezon Club. May malaking katawan, galing-galing. Ano sa gilid ng kalsada? Sir, 2K lang. Dinirecord ko na. Yun nga, nakasama ko siya na sa Global. Anyway, good morning po sa inyo lahat. Ginawa lang namin video para patawanin kayo kasi nag-trending yun nung ako yung pinost ko yun sa FB. Medyo nakatuwa kasi seryoso yung kanta ko tapos bigla sumingit. Ang pangit-pangit. Diba? Consistent yung kahit pakantahin ulit ngayon yung taong yun. Ganun pa rin yung lyrics niya. Consistent yung power talaga yun. Sampul! Wala yung partner ko eh. Nandun sa Quezon Club na yun, maariba. Laki ng katawan. Anyway, na-inspired ba kayo? Yes! Na-inspired ba kayo kay partner John Macaranas? Yes! Hey, palakpakan niyo naman po yung mga sarili ko. First of all, gusto ko magpasalamat unang-una po sa Jailing Project. Pwede mo palakpakan niyo po yun? And it's my pleasure na i-share ko po at ibahagi ko po ang aking storya para ma-inspired po kayo. Okay lang po ba kayo doon? Yes! Okay lang po ba kayo? Yes! Yan. Saan yung clipper natin? May clipper ba? Yan. Pakicheck po yung slides po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Ryan Tumada and I am 24 years old. Bakit? Hindi pa matapos eh. 24 years old, 10 years ago. Ano magagawa? Ako yun, no? Yan. Sa mga lagi ko sa tuwing nag-OPB po ako, lagi ko sinasabi ako po ay former SM employee. Siguro naman familiar kayo sa SM. Tama po ba? Yes! Sino dito yung hindi pa nakakita ng SM sa buong buhay niya? Yan. Ang trabaho ko po doon ay isa po ako checker. Alam niyo ba yung trabaho ng isang checker? Yes! Anong trabaho? Checker. Kaya nga checker, di ba? Checker. Ang trabaho ko po doon, halimbawa, bumili kayo sa SM. Marami po akong pinasok ng trabaho, pero yung last na trabaho ko po, isa SM po ako ng trabaho. Ang trabaho ko po as checker, halimbawa, nag-shopping kayo sa SM, bago namin ibigay sa inyo yung pagkabayad ninyo, chinecheck namin yan kung may damage siya o wala. Tapos kung pinambayad nyo sa SM credit card, chinecheck namin sa inyo ba yan or expired na ba yung credit card na gamit nyo. Pero sa totoo lang, ang totoong trabaho ng checker, kung napapansin ninyo, pag bayad nyo sa cashier, kami yung nasa likod, tama ba?
Di ba may cashier dito sa harapan, tapos yung mga nakatayo, kami yung checker. Yung cashier doon, sila lang yung pwedeng umupo doon sa upuan. Pag umupo kami doon, nasusumpa kami. O, totoo yun, may report agad yun. So, yun ang trabaho namin. Ang totoong trabaho namin doon, pagkabili nyo, pagkabayad nyo, yung lahat ng pinamili ninyo, ilalagay namin sa plastic. Pinaganda lang yung tawag checker, pero ang totoo, bagay pa rin yun. Yun po yung trabaho noon. Yeah, right now po, I'm a Elite Global Ambassador, SB, Millionaires Club member, at 20, distributor, yung medyo pinagpapala, yung height ng hindi pinagpala. Yan, ako po yung founder ng Unicorn. Napakarami po ng Unicorn. As of now po, yung grupo po namin, umabot po ng more or less yung heads is almost 200,000 po yan. Okay? 9 years ago, before AIM Global, sino ba talaga ako? Kasi tuwing nag-OPP ako lagi, ang lagi ko lang sinasabi ko sa inyo, ano ba yung last na naging trabaho ko? Yan, tama ba? Dati, yung last na trabaho ko, yung lagi ang pinukwento ko. Pero magkukwento lang po ako ng konti about sa family namin para makarelate kayo. Na totoo, masasabi niyo po talaga na dito sa AIM Global, mayroon talagang mahirap na pwedeng maging yumaman talaga. Okay lang mo ba sa inyo yun? Yes! Yan. Hey, ang mother ko po ay from Mindanao. May mga taga Mindanao ba rito? Yes! Wow! Ang tatay ko po is from Ormoc. So yung dugong nananalaytay po sa akin ay dugong Bisaya. Bisaya po ako pero lumaki po ako ng Pasig. Ay, hindi pala ako lumaki kasi mabagal yung laki ko eh. Kasi sa Pasig po ako tumanda. Yan na lang. Bakit pa dati sa height ko doon kayo natatawa? Bakit na ka? Pinagtatawanan niyo pa. Tandaan niyo, wala sa height yan. Sa kinikita yan. Joke lang yun, joke lang. Pero totoo yun. Okay. Yan. O, mapakita ko sa inyo. Sino ba si Ryan Tumada noon? Yan. Ito po ako. Yan. Kung nakikita niyo po yung kita niyo ba? Yung naka-white? Yan. Pogi, alam niyo ba ngayon ko lang nilabas ng picture na to? Binakon ko na sa ilalim ng lupa to. Hinukay ko lang eh. Para lang ma-inspired kayo eh. Yan. Yan ako. Siguro elementary ako niyan. Mahirap lang po talaga yung family namin kasi yung lola ko po is mahirap. Alam niyo naman ang buhay Mindanao. Tama po ba? Yes! From Misamis Occidental, wala pong pinagkakakitaan doon. Ang tatay ko po is galing Ormoc. Lalo na doon, nung lumubos yung tatay ko, bago pa kami buuin ng nanay ko, nasalanta po yung Ormoc, nalala niyo yung lahar? Yes! Yun, yung time na yun. So yung family po talaga namin, nung sinilang sila, mahirap. Nung pinanganak ako, lalong mahirap. Sabi nga nila, sabi nga nila, kung ang kayamanan ay naipamamanan ng magulang, ganon din ang pero in reality, sa Pilipinas, mas marami nagmamana ng mahirapan. Kunti lang naman yung nagmamana ng mayaman. Tama po ba yun? So, danas ko po yung buhay ng isang mahirap. Simpleng buhay lang po talaga. Naalala ko yung elementary ako. Ang uniform namin, eto na ho. Yung brown na short. Kasi po, nung nag-aral po ako, mula elementary hanggang college, puro public po yung school ko. Yan. Ang uniform namin nung public po kami, nung elementary, short lang na brown. Sino dito ng mga kapag, huwag kayo mahiya ah, yung mga nag-aaral ng public, huwag kayo mahiya. Yan. Naalala niyo po yung uniform, talaga? Naalala niyo po yung uniform po natin noon na pag lalaki ka, short lang na parang khaki, tapos yung t-shirt lang na puti, patatatakan lang doon sa school, yan yun. So medyo alam mo yun, parang nalagyan ako ng konting abono, lumaki ng konti. Kaya nangyari po sa short ko, medyo umikse. Tapos nangyari ho nito, so syempre medyo lumalaki. Nare-request ako sa nanay ko na, Nay, baka pwedeng bilang mo naman ako ng uniforme, tingnan mo naman, kita na yung legs ko, ganon. Kahit wala kaming pera, natutuwa naman ako sa nanay ko, nagsumikap. O, so sabi, sige Ryan, sama ka sa akin sa palengke. Yung sumunod na pagkakataon, sinama niya ako sa palengke. Since mahirap lang kami, nagtataka ako, yung binili uniforme ng nanay ko sa akin, medyo lumaki. Yung short ko po hanggang dito. Tapos yung t-shirt ko, yung manggas niya hanggang dito. So medyo nagtaka ko, Nay, akin ba talaga to? Baka kay kuya to. Sabi ng nanay ko, hindi Ryan, sa'yo talaga eh. Bakit po ang laki? Para pag lumaki ka, magamit mo pa. Kaya nakakatawa, kaya ang bago yung progress ng paglaki ko. Nagamit ko sa high school, nagagamit ko pa eh. Nakakatawa tayo, pero pag mahirap ka, wala kang choice. Tama? Hindi kami nun. Actually, alam niyo ba yung selfie? Di ba yung nagsiselfie? Actually, hindi lang naman yung bago na nauso. Matagal lang nauso yan. Kung napapansin niyo yung picture, yung mukha, oh. Nakataon lang, yung mga camera ngayon, may yung harap din noon, talagang tsambahan ng selfie doon, di ba? Kaya ka din ang mukha.
Lumaki po ako sa squatter area. Yan. Yung tipong uso doon yung mga tagaan, mga ganun. Pag may natagaan, normal yan, mga ganun. Talaga, buhay pa, ganito, nataganan, saksa na buhay pa. Sanay po kami sa ganyan, kasi po kung may nakakalam dito nung nagpayong, pinagbuhatan, yan. Squatter po yan noon. Bago pa dumating sa nagpayong noon, merong isang, naalala niyo yung Smoky Mountain sa Pasig? Malapit kami doon. Naalala ko nung mahirap kami doon, pagka walang, syempre pag mahirap ka, pag gusto mong kumain ng chocolate, wala kang pera, hindi ka makakabili, tama? Ang ginagawa ko, nagpupunta ako ng Smoky Mountain. Totoo to ha? Pupunta kami sa Smoky Mountain, tapos magtatambak yung galing pabrika ng Cloud9. Di ba, pipili-pili na lang kami doon. Yan yung mga experience ko nung kabataan ko talaga. Talagang mahirap na mahirap kami. So nung lumaki ako, ay, hindi pala, medyo tumanda. Ayan ako, ayan, di ba? Uso dati yung huwag kayong tumawa. Okay? Bawal po tumawa. Ayan. Ayan, tumawa, di ba? Consistent po yan. Nung ako'y nag-college, sinusuot ko pa yan. Nung college po ako sa Pangantasa, sinusuot ko pa yan. Ang wash day namin, every Wednesday. So every Wednesday, gamit na gamit po yan. Nauso kasi elephant man. Yan po yung lugar po namin noon. Pero right now po, itong bahay na to, third story na yan, pinatayuan ko po yan. Now, yan yung family namin. Lolo ko, yan, napakahirap lang po ng family po namin noon. Yan, ito yung family namin, ito po ako. Di ba consistent yung damit? Di ba? Dati naalala ko pag kami bago ka, paulit-ulit yan, di ba? Lalo pag kami na medyo binata ka, ulit-ulit yung damit mo na yan. Wala kang pera, wala kang choice. Tama ko ba yun? Yan yung mga buhay namin noon bago pumasok sa Global. Ngayon, di ba? Consistent talaga yun. Ang pihira na yung mga nilawas ko, ha? Sabi ko, binawin ko na nga sa katawan. Yan po yung ex-girlfriend ko, yan. Kahit ganyan yung tsura ko, nakapag-shota pa rin naman ako. Ako din naman yan, kahit pa paano. Yan yung asawa ko ngayon. Nakakatuwa lang yung asawa ko. Pwede bang palakpakan natin siya kahit pa. Nakakatuwa lang yung asawa ko. Ito may kwento ko lang po sa inyo. I know, pagka wala kang budget, may experience mo to. Naalala ko po nung college kami, walang-wala ako. Dumating sa time na yung pati pamasahe ko, 20 pesos na lang. Kasama, yun yung buong baon ko sa buong araw, 20 pesos. Napansin siguro ng ex-girlfriend ko, yung asawa ko ngayon na, alam mo parang wala pa akong kinain. Pag wala kang kinain, minsan nanginginig ka. Tama? Tinanong niya ako, galing tawag sa Sabi ko sa'yo, kahit na ito, itsura natin, nakakabiktima tayo. Yung iba nga, pangit na. At syempre, pangit ka na nga, mag-aasawa ka pa ng pangit. Di ba? Ano yung itsura mo nun? Di ba? Aso. So, ito yung story, joke lang po yun ha. Yung story namin nun, hindi ko makakalimutan, nung time na walang-wala akong pera nung time na yon, yung nagugutom nga ako, niyaya niya ako, sabi niya, gutom ka na, kahit di mo sabihin, nanginginig ka. So pumunta kami doon sa kantin ng school namin. Kasama niya yung best friend niya na sobrang ayaw sa akin. Oo, yung tipong, hindi naman siya yung niligawan ko, siya yung parang busted. Kasi alam mo, lagi sinasabi, may itsura kasi, pag may itsura ng misis ko, mukha ni Megan yan, Megan yun. Yung best friend niya, medyo maarte. Alam mo yung lagi sinasabi, anong mapapala mo kay Raya, tingnan mo nga itsura niya, tingnan mo nga itsura niya. Sabi ko, tinignan ko nga, inulit ko, sabi ko, oo nga, ano, parang hindi ka madududa ka di ba? Pero nung pakiramdam ko nung time na yun, gawa ko, kasi nakapag-girlfriend ako na maganda. Pero pakiramdam lang yun. Di ba, sabi nga ng nanay natin, di ba? Alam mo anak, ang gwapo mo, alam mo anak, ang ganda mo. Naniniwala kayo doon? Yes! Sinungaling din kaya sila minsan? Masarap yung katry mo, ngayon lang sa... Ito, nakakatuwa experience ko na nakakalungkot. In reality, nangyayari, gutom na gutom, wala akong pera. So niyaya ako ng girlfriend ko, kumain kami sa kantin, nagpunta kami doon. Kasama niya yung best friend niya, 3 kami kumakain noon. Ito yung pinaka-worst na experience ko nung relasyon namin dalawa. Magkaharap kami, umupo, kumakain kami. Ang inulam ko ng sabaw, hindi ko makakalimutan. Kanin, 5 piso lang, pwede na. Katabi niya yung best friend niya, kaya lang pagbayaran na ito na. Para hindi ako mapahiya, ang ginawa ng girlfriend ko, inabot niya yung pera sa ilalim ng lamesa. Nakakatuwa, pero deep inside, ikaw lalaki, masasaktan ka. Yes. Tama? Tama mo ba yun? Nakakahiya, ikaw yung lalaki, ikaw yung nililibre. Pero sabi ko, pag gusto mo siguro lahat, talo-talo
talon na yan. Tama ba yun? Kaya nga nakakaroon ng kanibalism, di ba? Talagang talon, gutom eh. So nakakatuwa yung experience niya. Pero ulitin ko, pag wala kang pera, kawawa ka talaga. Tama ba yun? At nangyayari sa realidad ng buhay natin ngayon, minsan kung sino pa yung walang pera, siya pa yung hinahamak. Siya pa yung inaalipusta. Tama? Siya pa yung tipong parang magkamali ka lang ng konti, parang kasalanan mo na. Ang dami mo ng kasalanan. Magkamali ka lang ng isang beses, parang kulang na ipako ka sa krus, ang dami mo ng kasalanan. May mga ganung pagkakataon pag wala kang pera. Tama mo ba yun? Yan po yung nangyari mo sa amin yun. So, nung ako ay nag-college, kahit papaano, ang ginawa ko no, para makasurvive ako, yung mga project ng schoolmate ko, yan, ako nagtatrabaho po niyan. Yung thesis namin, ako nagtrabaho niyan. Sabi ko, bayaran mo lang ako, basta ako na magtatrabaho lahat niyan, ibigay ko na lang sa'yo. Pag wala kang pera, you do everything para makasurvive ka. Tama? Yung medyo ayoko sana magpalungkot, pero kasi ang team natin is dapat masaya. Pero gusto kong ma-experience, gusto kong maramdaman nyo kung gaano kahirap yung mahirap po talaga. Naalala ko, lalo na nung nawala ng trabaho yung tatay ko, nung nawala ng trabaho talaga yung tatay ko, bumagsak yung family namin. Dumating sa point na nakikipagbarkada ako sa mga may pera para lang may makain. Na-experience yung gano'n. Yung tipong wala kayong makain, lalayas ka na ng bahay, pupunta ka sa barkada mo, doon ka mahihigain sa bahay nila. Yung pinaka-worst na na-experience ko, ultimong pagkain ng aso ng kabarkada ko, yung sardinas, nakikihati ako. Totoo yun, masakit, pero pag wala kang choice, gagawin mo lahat para makakain ka. Tama? Yun talaga yun. Ganun kami kahirap nun. Pagsak pamilya, nagkataon lang na scholar ako ni Mayor nun, kaya nakapagpasok ako ng, yung utak to, kahit ganito, itsura na ito. Yung utak to, hanggang sa ito na, nagtrabaho ako, marami akong pinasok. Lahat po ng klase ng trabaho pinasok ko. Construction, pagka-tricycle driver, lahat po, hindi po ako maakit sa pagpili po ng trabaho. Basta kumikita po ng legal, ethical, go po ako dyan. Wala po akong pili. Kaya yung sinasabi nilang networking, trabaho ng mga tamad yan, hindi po totoo yun. Kung pasipagan lang ho, ang dami kong alam na trabaho. Kaya lang hindi ako maasenso. Tama mo ba yun? Hanggang sa ako po lahat naman po tayo nananalangin at nagpe-pray na sana magkaroon ng opportunity. Tama? Yes. Kaya nga tayo nandito ngayon. Ako, for me, naniniwala po kaya kayo nasa InGlobal, bigay po ng Diyos yan. Palakpakan niyo po yan. Nung time na hirap kami ng time na yun, iniisip ko, sana, dumating sa point, pumapasok sa utak mo yung sana masama naman yung magpakamatay, tama? Pero pag hirap na hirap ka, talagang makakagawa ka ng kasalanan. Kaya nga sabi nila, yung taong nagigipit, saan kumakapit? Ito yun. Dumating sa point ng buhay namin, sobrang hirap po ng buhay namin, naisip ko sana bunawi ng mundo eh. Totoo yun. Totoo yun. Alam naman magpakamatay ako lang ang kawawa. Tapos pag hinunawi yung mundo, lahat tayo, sama-sama tayo. Talaga yun. So ako ay nagpe-pray, sana may dumating ang opportunity, dumating yung join ko. Yan ang direct outlet ko. Paano naman yan? So po yung direct outlet ko. Tapos yung kontrata ko sa SM noon, naalala ko noon, sabi sa akin, siguro ilang taon ako nagpe-pray, sana magkaroon ng pagbabago buhay ko, ganyan. Dumating sa time, nung natapos yung kontrata ko sa SM, dumating ko sa bahay. Sabi ng tito ko, Ryan, kamusta ka na? Oy, Joe, kamusta ka na? Eto, patapos yung kontrata ko sa SM. Ganun ba? Tama. Gusto mo ba ng extra income? Ikaw yung tanongin. Gusto mo ng extra income? Yes! Lahat tayo gusto ng extra income. Kaya lang, nung first na in-approach ako ng tito ko, medyo nagpa-atras ako. Alam niyo kung bakit? Medyo nag-negative ako. Alam niyo kung bakit? Yung chewin mo na yan, jeepney driver yan. Nung niyaya niya ako, alam ko po yung pagkatao po nito, alam ko po yung pinagkakaabalahan nito. Sabi ko, tito, talaga bang may kikita tayo dyan? Oo, Ryan, medyo nagpa-back up ako kasi nga jeepney driver. Alam niyo, naisip ko, kung extra income to, yayain ka na extra income ng jeepney driver, anong isipin mo? Gagawin ka? Conductor, sabi ko na ganito yung tsura ko, pinamamimili ako ng trabaho. Pangit ka na nga, dapat choosy ka naman sa pagtatrabaho, di ba? Alam mo, sabi nga ni Jose, pangit ka na nga, hindi ka pa suplado, dapat suplado ka ng konti, di ba? So, ganun po, medyo nag-alangan ako. Tapos, nung tinatanong ko siya, talaga ba dito maganda yung kitaan dyan, tinitingnan ko yung itsura niyo, wala ulo hanggang paa. Sabi ko, ano mo, walang kinain to. Parang lamang pa ako ng 2 supo dito pag tinignan ko. Ayan talaga niya, ano yung itsura niya, no? Sabi ko, kung yan lang din ang future ko, yung itsura mo, huwag na lang. Nasa isip ko gano'n,
Hindi may iwasan na papasok sa, lalo na yung mga pag first timer ka, titingnan yung pagkatao mo minsan. Tama ba yun? Ganun po yun sa akin nung pumapasok sa utak ko yun. Sabi ko, tinignan ko nga, sabi ko, parang minsan, doon pa nakipag-lunch sa bahay namin. Sabi ko, tingnan mo itong taong to. Diba, imbita ng extra income, nakikikain ng mga sa bahay. Pag ganun, talaga parang kala mo lang nakain talaga. So, medyo nag-aalangan ako, hindi maiwasan po kasi. Dahil na, kahit pa paano po, nakapagtapos ako ng kolehiyo, yung chewing ko, ni high school hindi nakapagtapos, hindi maiiwasan na maunahan ka ng pride. Tama? Maunahan ka ng pride. Sabi nga nila, ang Pilipino mo, nauubos ang pera, pero ang pride hindi. Hindi nga lang kayo doon? Yes. O, tingnan nyo na, yung kapitbahay natin, kung sino pa yung walang pera siya pang maraming anak. Tama? May ani, may pito, may guhit pa yung mga ilong ng mga anak dito. Sa lugar namin doon, sa nagpayo, ang dami doon, parang pabrika ng mga bata doon eh. Hindi mo ang pagkanganak yung mga kapitbahay, pakainig anak mo. Pinis mo yung mga namin doon, yung mga namin. Hindi mo ganito eh ako. Siyempre, nagkakotse ako na pag umuwi ako ng bahay noon. Titi, grabe yung hawin ng mga bata ko. Sabi ka kaya ba talaga? Sabi ko, papilira, paano kayo ingrin ng mga anak mo yung mga magulang ninyo? Ganun talaga. So yan. Hindi maiwasan. Sabi ko nga po, naunahan ako ng pride that time. So sabi niya sa akin, sige Ryan, attend tayo ng seminar bukas. Sabi ko, yan na, seminar na. So sabi niya, sige, sabi ko, umuo na lang ako. Pag tsuhin mo, tatangin hindi. Tsuhin mo yun eh. Hindi ka tatanggi. Kapatid ng nanay mo, tatanggihan mo. Hindi. Tama ba? Sige, pero ada ba kung may mani-engineering ko siya? Yun naman yung ugali natin mga Pilipino. Tama? Sabi ko, sige dito, anong oras tayo? Ang seminar, bukas na natin tayo, alas 3. O sige, anong oras tayo alis? Sabi na dito ko, alauna, alis tayo ng bahay. O sige dito, ang ginawa ko sa kanya, kinabukasan, umaga pa lang, alas 7 ng umaga, umalis ako ng bahay. O, Indian talaga. Tinatsa ko yung uwi ko. Hindi ako pwede umuwi sa pagitan ng 1, 3 hanggang 5. Tinintya ko para pag umuwi ako, tapos na yung seminar. Ito nakakatuwa. Umuwi po ako ng bahay nung araw na yung alas 6. Wise ako. Sinigurado ko na wala akong aabutan. Ito matindi, pag uwi ko ng bahay, alas 6, pagpas ko ng pinto, yung joy ko nandun pala yan. Sabi ko, pamihira. Pati ikaw may kasalanan ka, magmamumuo yung pawis mo. Hindi mo nga nagsasalita yung joy mo, ikaw paliwanag mo, wala dito. Wala kanina ka pa pala dito, sorry, dyan nakalimutan ko. Pero kinalimutan ko talaga yun. Sabi ko, pambihira ka Ryan, sinubos mo yung araw, sinayang mo yung araw. Sabi ko dito, sorry po talaga, next time na lang po. Sabi niya, Ryan, hindi pwede to. Nasayang yung araw ko ngayon. Sabi ko, sorry po talaga dito, next time po, sigurado lang po ako. Sige, ganito na lang Ryan, sabi niya sa akin. O ganito na lang Ryan ha, magbihis ka pa rin. Sabi ko, bakit? Bakit ka magbihis? Sabi ko dito, bakit ako magbibihis? Sabi niya sa akin, pupunta pa rin tayo ng office, teka lang dito, yung seminar, kanina, alas 6 na ngayon, kanina pang alas 3 yun. Hindi sabi niya sa akin, Ryan, oo, totoo yun, pero ang seminar namin sa office, dalawa. Isang alas 3, tsaka alas 7 na. Ikaw may kasalanan ka, kasama ka hindi. Iis ka nga, wala akong choice, ha? Pumunta kami ng Ortigas. Meron lang isang eksena sa aming dalawa na hindi ko makakalimutan na medyo nagpawala ng pride ko. Bago kami umakyat dito, sabi ng dito, Ryan, di ka, samahan mo muna ako. Saan tayo pupunta dito? Diyan sa Robinson. Anong gagawin natin? Mag-withdraw ka ng pera. Medyo na malaking question mark sa utak ko. Alam mo na curious ako. Sabi ko, ganun na may mga jeepney driver, hindi ATM na. Hindi ko magbayad mo, magbayad swipe. At pinalabas ng resibo, mga ganon. At the same time, medyo nayabangan ako. So, challenge ko ngayon sa isip ko yung sige nga, kung totoo kumikita, sinamahan ko, pumunta kami doon. BPI pa nung time na yun. Nakakita ko, pumwesto ko sa likod niya, o dito ka sa pwesto ko, yabang talaga nito. Sabi ko, alam mo, may pera. Di ba, sabi ko, saan naman kaya na-hold up tong pera nito? Punta ng ATM, nagsalpak ng ATM. Meron talaga, may ATM talaga siya. So, tinignan ko, baka hindi niya pangalan, baka na-scratch niya na. Pangalan niya talaga eh. So, sinampak niya ngayon, nag-balance, lumabas. Sabi ko, may pera nga. Sabi ko, hindi naman lalabas yan, fake naman yan. Ano yung marami kang duda, tama ba yun? So, sige, hindi nag-balance siya. Nilabas niya ngayon yung pera. Doon, nahawakan niya yung pera. Pinamay, may mura yung bago, di ba? Ang baho. Pero totoong pera, sabi ko, doon ako medyo parang binuhusan ng malamig na tubig. Alam niyo kung bakit? Imagine niyo, yung isang jeep, yung hinahawa kong jeepney driver, may ATM na, ang daming pera. Yung college graduate, walang ATM, walang pira. Sama ngayon ako. Sige, kahit pagtututuro ako, sasama niya ako dyan. Pumunta kami ng opisina rito. Alam mo kasi po, kung hindi niyo po na itatanong, this is my first time na sumabak sa ganitong klase negosyo. Wala po talaga akong idea sa ganito. First time sumali ako sa networking at AIM Global. Nakita ko naman doon ako sa mabuting kumpanya na ipasok.
ako umattend ng seminar, hindi ko makakalimutan, may mga tao may pinakausap sa akin. May mga tao, alam mo na, successful daw. Kaya lahat tayo mga distributor na dito, tama? May mga pinakausap sa inyo noon. Mga yumaman na raw, tama ba yon? Ako nung may mga pinakilala sa akin noon, sinasabi sa akin, ayan, alam mo, swerte mo, alam mo, pag ginawa mo itong negosyo na dito, pwede kang kumita at least 5,000 per day. Medyo nasashock po ako nung time na yun. Kasi bakit? 5,000 per day, eh halos kalahating buwan na ng sweldo namin sa SM yun. Iniisip ko tuloy, yung mga tao na sasalita ng gano'n, may mga tama na sa utak. Mas malala na sumakay kami ng elevator, mayaman daw sa Global. Ang sinabi naman, grabe dito Ryan, subukan mo pakinggan, yung kikitain mo dito, pwede kang kumita. Noon pa to, sabi niya, pwede kang kumita ng 24,000 pesos per day. Sabi mo, masira ulo itong kausap ko na to. Mas malala na, paglabas namin ng elevator, may bubukas yung elevator, pagkasapasok namin sa seminar, may gwardya. Mag-aalas 7 ng gabi, sabi ng gwardya, Sir, welcome, good morning. Ganda ka, sabi ko, ang bihira, good morning daw. Sabi ng gabi, nagpapalakpakan ka, isang milyon. Di ba? Lahat tayo nagpapalakpakan, makaututo naman talaga tayo, di ba? Kung isang milyon, ikaw naman, may sumpa, ikaw naman, sumabay ka naman, di ba? Ututo tayo. Nagkataon pa pag silip ko, nagdi-discuss, doktor, nakaputi. O, lalong tumaas yung hinala ko, sabi ko, yan ay psychiatrist. Ang pinunta namin. Tapos, may mga nag-share. Doon sa mga nag-share, doon ako na-inspire. Alam mo yun, kaya palang maging successful, kahit na sa buhay mo, sa status mo ngayon, na walang-wala ka, sa ganitong klaseng opportunity, pwedeng-pwede pa rin palang himagot. Tama ba yun? Na-inspire ako doon sa sinubukan ko yung negosyo na to. Ayan. Ano ba yung mga nakuha ko? Yan. From 2013 up to 2016, nasa top 20 po ako para pa kanina. Diba? Wala sa height. Ang pagiging top po, hindi kinakailangang matangkad. Ha? Ayan. Yan yung first two card ko. Balikan natin. Ito yung unang nilabas ko noon. Ayan. Nung nilabas ko yan, parang hindi pa rin sila makapaniwala no? Nung first time na nilabas ko to. Yung mga kasi nung nagsimula po ako sa Global noon, yung mga unang nire-recruit ko, mga kamag-anak, kasi gano'n naman talaga, tama? Kaya lang talaga hindi maiwasan, yung kamag-anak, siya baka ayaw. Worse, umayaw na, sinirahan ka ba? Ang na-experience ko noon, nag-OBP kami sa bahay ng chewing ko sa taas. Yung isang chewing ko negative, nasa harapan lang ng bahay namin. Pagbaba ng mga guests namin, kinakausap niya yung mga na-OPP namin, huwag maniwala kay Ryan, sila lang yayaman dyan. Mga ganong pagkakataon masakit pero nangyayari yun. Tama ba? Na-experience nyo ba yun? Huwag kayong magdadala, hindi kayo nag-iisa. Marami tayo yan, ha? Yan, nung nilabas ko yan, sabi nila, may kanapi lang si Ryan. Kasi nga yung lugar namin. Nung nilabas ko na yung Tucson, yung 4x4 na yan, medyo minagbago na yung aura ng mga kamag-anak ko. So ma'am, kung dati-dati nung nagsisimula ako, wala akong kamag-anak. Hindi mo parang kulang na lang ipaborin ang apelido mo para mawala yung pangalan sa star ng mga kamag-anak. Nung nagsisimula ako, pinagdidirihan ka ng mga tao. Pinagdidirihan ka ng mga kamag-anak mo, ng mga pinsan mo. Yung mga friends mo, inang friend ka na. Ama, na-experience ko lahat yan. Yung mga ganong pagkakataon. Pero nung nagkaresulta na ako, 1, 2 kotse, ibang usapan na yan. Sabi niya, dati ang iniisip natin kay Ryan, hold up, ngayon karnaper na. Sa ulo talaga, no? Ano magawa sa buhay na? Alam mo, imbis na matuwa, minsan pagtatawanan ka pa rin, tama? Doon nagbago lahat. Saka tinuloy. Naaalala ko nung first time po ako na nag-join sa Global, inutang ko pa ho yan. Dati 17,880 na, kung di ako, tama po ba yun? Naalala ko, inutang ko yung 10,000 na yan. Utang lang ho talaga yan. Mamatay na, yung nagsisinungaling. Inutang ko ho yan sa kuya ko talaga, na hindi ko makakalimutan po na yan. Diyan lang po yung tumakbo yung pag-start ko sa Global. Yan. Ito nangyari. Yung last car ko, yung binili ko, yung FJ Cruiser, parang pakakita ko. Ano yung sabi ko sa kanina, yung first time na nag-join ako dito, very excited tayong lahat. Tama? Yes! Hindi mo, lahat imbitahan namin! Di ba? Pwede nga lang, pati yung yung aso, imbitahan mo, basta may ma-recruit ka lang. Tama ba yun? Naalala ko noon, nung nagsisimula ako, first time kong mag-recruit, lahat ng inimbitahan ko, kaibigan, kamag-anak, kung ano yung tinuro sa seminar, lahat yan, inimbitahan ko. Eh, since yung itsura ko, tinakita yung itsura ko noon, madali ko magpapihin yun. Yabang nyo, tingnan natin kung makapagpapihin kasi itsura nyo yan. Kung hindi nakapagpapihin, ako pa kaya. Tama? Joke lang po yun. Okay, so nangyari po noon, very excited po ako nung nag-join ako noon. Hinataw ko yun, lahat po inimbitahan ko. Good news, 4 months! 4 months na, hinataw ko lahat, inimbitahan ko. 4 months na yan, wala nag-join.
Mas matindi, ito matindi. Medyo parang gumaan ang loob ko. Alam niyo kung bakit? Yung pang 5th month ko, may nag-join isa. Masaya ko. Masaya ka, tama? 4 months wala ka na pa join, pero may nag-join isa. Magiging masaya ka? Yes! Masaya mo ba? Yung isang yun, nanay ko pa. Ano ba? Yung backpay ko sa SM, yung pang bilang member. Hirap buhay ito. Sige na, member mo. Sabi nung sabi, ano totoo to? Sabi nung nanay ko, anak, para lang magkaroon ka ng downline, enjoy mo na ako. Ang daming kwento, alam na may kukwento ko lahat. Nakakatuwa lang po talaga. Yung unang naniwala po sa akin mga tsahin ko, isang tsahin ko, na nagtatahi lang po siya ng ano, alam niyo yung mga basahan, yung mga damit. Yung isa nagja-junk shop. Mamaya papakilala ko sa inyo sa slides ko. Nakakatuwa. Pero yung dalawang yun, parehong nasa top 50. Yung mga naniwala ko. Naalala ko nun nung sisimula kami ng pinsan ko, yung kuya ko, sa Antipolo po siya naka-base. Naalala ko nagsisimula kami. Sabi niya, guys, Ryan, samahan mo ako. Sabi ko, kuya, saan tayo punta? Meron tayong guest DOPP ko, sumama naman. Siyempre, pag ikaw addict na addict ka, sasama ka bigla, tama? May mga prospect daw, potential. Ito matindi yung service namin yun. Yung service niya pang junk shop, single yung motor na ano, sidecar. Hindi mo kulang si paing lahat, gigiba na yung mga gano'n. Pero pag wala kang choice, ulitin ko, wala kang choice. Sasakay ka, tama? Dito sa mahabang parang, tinakbo namin mahabang parang, paakyat mo yan, pag ano, pang! Ito matindi, excited kami dalawa, maaga pumunta ako ng Antipolo. Tara kuya, alis na tayo, pinuntahan namin. Eh, dumaan kami sa mahabang parang, so pababa, so bilis ang takbo. Kasi straight po talaga, buti sana kung gano'n, hindi yung straight. Yung mahabang parang na yun, tapos mamaya, nakarating na kami sa likod, kuya, kala ko hindi tayo makakarating sa patutunguhan natin. Kala ko hindi na tayo yayaman bago tayo mamatay. Anong sabi ng kuya ko, alam mo, Ryan, wala yung preno natin. Hindi na ako ito. Yung lugar na yun, kung saan ako kinilabutan, binalikan ko yun na nagkasasakyan ako. Ay, naku, sabi ko, pambihira itong buhay na to. Naalala ko itong lugar na to, muntik ako mamatay, muntik ko pati paamutan, marami ko sasakyan, mga gano'n. Nakakatuwa, ito nakakatuwa. Inopipi namin. Eh wala, hindi naman namin napajoin kasi wala rin ganito. Sabi ng kuya ko, sige, bahala na, basta kahit na, kailangan meron, ang ginawa niya, makabenta lang ng ano, ang ginawa po niya, para lang may production kami, nagbenta ko ng 2 sachet. Imagine mo ha, muntik pa kaming mamatay, aga-aga, 2 sachet lang ang production namin. Imagine mo yun. Nakakatuwa yung story nung nagsisimula kami. So yun nangyari. Ito lang, yung binili ko yung FG niya, grabe ho. Sabi ko sa inyo, yung kanyang tawag to, suspension, panalo. Pag nasa off-road ka, pag nasa bundok ka, at saka medyo mataas nga lang ng konti yan. Di ba yung height ko, di ba? Di ba pag umakit ako dyan, di ba, medyo... Tapos pagbababa ako niyan, di ba, syempre mataas yan, medyo... Mataas eh! Nakakatuwa, pero at least may FJ. Ang sarap, alam nyo, yung sa barangay namin, ako at saka yung kapitan lang meron yan, pulang ganyan. Kaya pag lumalabas kami ng highway, yung mga blue boys, yung mga traffic enforcers sumasunod, kala si kapitan yung pala yung global. Yan. Marami akong na-achieve, lalo na nung pumasok po sa amin yung online. Kaya yung online na tinuturo ko sa inyo, i-grab, pag-aralan niyo po yan at medyo talagang bigyan niyo po ng pansin yan. Medyo mahirap lang po talaga sa simula. Wala namang bagay na madali. Tama po ba yun? Yes! Lalo na sa mga girls, pag nakaka-experience na kayo ng mga bastos sa prospect, di ba? Di ba lahat naman tayo matatanda dito? Meron bang underage dito? Lahat naman, 18 years old pataas, di ba? Yung mga girls, pag nakakausap yung mga Pakistani, yung mga ibang lahi, minsan nababastos tayo. Tama po ba yun? Yes! Kasi sabi niya, show me your boobs. No. Na-experience ba yung mga girls? Bastos talaga sila. Ang gawin mo, magbigyan mo, pero huwag yung pakita mo dito. Pag merong baby yung kapitbahay mo, lagyan mo rin yung brain mo. Yan yung boobs mo, pero pwede yun. Experience mo, nagchat-chat kayo, di ba? Kinikilabu ko yung sukabukcho, yung global, di ba? Lahat ng yan na-experience din namin yan, napupuyat kayo. Lahat yan na-experience po namin, kaya okay lang yan, mapupuyat kayo kasi magkakaroon po ng result yan pagdating ng panahon. So sabihin mo ako, nakabili ako sa sarili kong bahay, bumili ako ng condo. Yung condo ko, wala lang, basta pamibisin, sige, buka dyan. Sabihin, di ko na nagagamit yan. Buti ko na ang bahay ng kalapati para
bahay namin, pinastry story ko. Bahay namin, dun sa dating bahay namin, napakasimple lang yung loob. Pero pag nakita mo yung loob, panalo. Talagang binuhos ko yung interior po niya. Panalo-panalo, wala lang akong picture. Tapos, yan, bumili ako ng properties na patatayuan ko ng aking dream house. Ayan po yan, yung lote na yan. Pero paano naman? Kaya nito ba, nakikita ko lang ba, ng lote na yan, lote pa lang ho, nagkakahalaga po yan ng 3.4 million. Yan po ay 416 square meters. Sa isang exclusive subdivision po, overlooking sa Angono. Yan po yung lugar na yan. Napakaganda! Alam nyo, small community lang. Ibig sabihin, mga pogi at gwapo lang pwede tumira sa lugar na yan. Bawal yung hindi pa mayaman. Dapat pogi lang. Ha? Mag-deserve lang po yan, ha? So, napakaganda kasi alam nyo kung bakit? Imagine nyo to. Imagine nyo to. Overlooking, nasa mundo ka. Yung kaharap mo, Laguna de Bay. Yes! Kita mo yung Laguna Lake. Imagine mo, pag may bahay ka na doon, magkakapi ka ng umaga, libin yung iniinom mo. Ano ha? Tapos pag medyo gumanyan ka pa ng konti, kita mo yung buong Ortigas. Yes! So, ang dami mong view. Mamili ka. Gusto mo ng polusyon? Ortigas ang tingnan mo. Gusto mo ng medyo sa liwa? Yung Laguna de Bay. Pag lumingon ka sa kaliwa mo, grabe. Makikita mo naman yung mga bulubundukin ng mga Rizal. May imagine niyo yun? Yes. Imagine mo magkaroon ka ng jacuzzi ang kaharap mo, Laguna de Bay. Tapos pag tumalikod ka dito, makikita mo, whiteboard. Yung masabi, whiteboard, yeah! Wala lang. Yan. Napakaganda. Napakaganda ng property set, pero meron pa ako isang kinuhang bahay. Alam mo yun, hindi ko makukuha ng lahat ng yan kung wala kang pera talaga. Tama? Yes! Yun yung nag-iintay na future sa inyo. Palagpakan nyo naman yun. Ayan. Hindi ko lang papakita yung isang account ko. Marami akong account, pero yun yung mga solid na account ko. Yung isang account ko po, kumita na po ng 23 million. 23.4. Palagpakan nyo naman po yan. Yung isa naman po, ito maliit lang po ito, mga 10 million lang to. Yung isa. Tapos yung iba, mga butal-butal lang, mga 1 million, 2. Kaya nahiya po ko ipakita sa inyo. Sensya na po kayo, yun ang mga pwede ko ipakita. Okay ba sa inyo yan? Okay ba yun? Yes! At higit sa lahat, syempre, pagka kumikita ka na, talagang maraming pwedeng magbago. Tama? Yes! Pag mayaman ka, lahat ng gusto ipagawa sa itsura mo, mapapagawa mo. Yes! Di ba? Tsaka nagbabago eh. Kahit yung asawa mo, negative noon, pag may pera ka, grabe, positibo yan. Bigyan mo lang ng ATM yan, positive yan, ha? Bigyan mo ng pera, totoo yun. Alam niyo ba ako, nung nag-asawa ako eh, yung wala pa akong kinikita masyado sa M Global, medyo, grabe, ang tapang ng asawa ko. Oo, takot po ako. Kaya pala naman, yung Global mo, wala ka naman pera. Pero nung nagka-pera ako, grabe, takot doon sa akin ng asawa ko. So, pagka nasa lubong niyo ako kasama ko, ilalampasok ko sa harapan niyo yun. Gusto niyo patunayan ko takot sa akin asawa ko? Ha? Naku, patay na patay sa akin. Tag mo, tatawagan ko to, ha? Kung gusto mo maintindihan ninyo, iba pag may pera. Yung mga asawa natin, mga ina-under kayo, gawin niyo lang magpayaman kayo. Pag yumaman kayo, takutin niyo na yung asawa ninyo. Tingnan niyo to, ha? Tingnan niyo. Tawagan ko. Kaya speaker para marinig nyo talaga, natakot. Okay, nasa likod na. Ito na oh. Ito pala. Hello? Ano? Saan ka ba? Nasa kondo na po. Ano ka ba? Di ba sabi ko sa'yo, magpapaalam ka lagi. Tuwing aalis ka, di ba takot ka sa akin? Mukha mo daling ka. Ang sarap ng sinabi ko yung fake, ha? Hindi mo sa takot siya. Nakiramdam ko lang yan. Yan yung nagkagawa. Yung asawa mo, pag may pera ka, pwede mo baguhin kahit itsura. Di ba, mami, ang pangit mo, magpakalikap ka doon. Takot sa akin yun, bro. Sasabi ko sa inyo. Ikaw ba naman may... Boom, mamaya na yan. Ikaw ba naman may account na isa, 23 million, at saka 10 million, hindi mo matatakot. Narinig niyo naman, di ba? Uy! Pinupul ko lang kasi nawala yung signal eh. Ako pakaya ako sa harapan niyo yan eh. Sino isa ba? Medyo napahiya
nahiya kasi ako dito eh. Isa pa. Mawi tayo. Huwag kayong magalala. Patutunayan kong joke lang yun niya. Ganun talaga kalambing yun. Daddy, Oh! Saan ka na? ano na? Di ba love mo ako? Patay na sa akin. Diba? Love you, Daddy. Andito na kami karamihan. Oo nga. Di ba patay ka sa akin? Alam mo, pag may mga utos ako, susundin mo kasi baka ilang pasok kita bigla. Tandaan mo, nako, grabe, alam ko yung kung tinanggap mo ako nung walang-wala ako, lalong mas minahal mo ako nung may pera ako, di ba? Good. Mali. Next tayo! Ano sabi ko sa inyo? Pag may ganyang account ka, sabi ko eh, hindi ako matatakot ka sa ako, parang mas lalo ka natakot ka. Anyway, pag marami kang pera, lahat pwede mabuhay pati itsura, tama? Nakita mo yung itsura ko, no? Parang hindi tao, no? Parang gusto pa lang yung kanya Homo sapiens. O yan, ganyan yung itsura ko. Dahil ako ay nagkapera na, medyo kailangan magpa-improve tayo. Lalo ba nagsisimula kayo? Kasi yun hindi maiwasan na i-judge tayo ng mga prospect natin, di ba? Di ba kung grabe pa yaman daw, pero yung damit niya paulit-ulit yung lang din. Kaya pag medyo kumita ka ng konti, dapat medyo magpapalit ka ng konti ng damit mo. Tama? Yes! Lalo pagka-offline ka, kailangan damit pa lang pang closing niya. Yun ang pinaka-importante. Kaya nung kumikita na ako, nagpabago ako ng mga itsura. Yan, di ba? Kailangan yun eh. Nasa tao ang ating negosyo. Harap tayo sa tao. Dapat pogi at maganda tayo. Tama? So, ito yung before and after ko. Nakakatuwa. Yan ako dati. Okay. Pero naman nakabala yun, di ba? Di ba? Okay lang? Parang ayaw niya. Yan po yung before tsaka after life, mga ganun. Ayan. O, dahil nagkabukingan na sa mga itsura, bibigay din ako ng example ng mga downline. Ayun na! Sige, okay lang niya. Pagtawanan niyo ngayon yan. Ang pangalan niya po is Carlo Caños. Ayan. Ang di ko nagkakamali, dating empleyado rin siya. Mahirap din. Tignan mo yung tsura, oh. Buti na lang nung time na to, hindi pa presidente si Duterte, baka natokhan na to. Tignan mo yung tsura, parang nang tumitira ng drugs, no? Ayan, parang ako lang yung napagpala ng konti. Kasi nung time niya, medyo ako lang yung kumikita ng, alam mo na, tsaka may mga down nila nagpapakain. Siyempre, ikaw lang, choice, kain ka rin, di ba? Tumaba ako, yan. Siya hindi. No, nakakatuwa yung itsura niya ngayon. Pero tingnan nyo nangyari sa kanya, after a year na ginawa niya po yung global. Yan po siya ngayon. May sariling kondo, may sariling sasakyan. Pagka nakita nyo, yung itsura eh. Tama? Yes. Dami mo niya, marami akong downline na mukhang dinosaur noon. Ngayon po, ano na, nag-evolve na. Marami, o, tignan mo to, hindi mo ito isang to. Ang pangalan niya, Loreto Amin. Parang ano to eh, parang bulatin lang ang bulatin eh. Parang ililibing na to eh, oh. Ayan, Loreto Amin, siya po ang kinukwento ko na isa sa mga pinsan ko na naniwala sa akin noon. Siya po ang may-ari ngayon ng Vicio Antipolo. Siya po. Isa sasakyan niya ngayon. Isa sa mga sasakyan niya ngayon, siya po ay naka-Ford, Explorer. Alam niyo ba kung ano siya before? Dati lang po siya magbubuti. Tama-tama, may tumunog na buti. Ganun na, sakto-sakto lang. Ano po siya? Ito yan. So, marami po akong downlines na, alam mo yun, napakasimple lang. Kaya sa global, kung itsura mo ngayon, nagsisimula ka, ganyan talaga, huwag kang mag-alala, mag-improve yan pag kumita ka na yung global, di ba? Medyo kung pangit ka ngayon, di ba, pag kumita ka na, medyo, parang may itsura naman, huwag ka medyo pogi. Pang nangangarap ko, diretso agad, may itsura lang, ha? Ayan. Yan, okay. Okay ba kayo? Na-inspire ba kayo? Yes! Na-enjoy ba kayo? Yes! Marami ba kayo natutunan? Yes! Yan. Nakakatuwa, pero sabi nga nila, itong lagi ko sinasabi, karamihan sa atin pinanganak na mahirap, pero hindi ibig sabihin nun na wala tayong karapatang yumaman. Tama mo ba yun? Yes! Lahat tayo
may karapatang yumaman. Kahit anong lahi ka ba, kahit sino ka ba, kahit ano pang itsura mo, kahit gano'n ka pa katangkad, kahit pangit ka, kahit pogi ka, lahat tayo may karapatang yumaman. Meron lang akong gusto ibigay na tips sa inyo. Okay lang ba sa inyo yan? Yes! Naalala ko nung nagsisimula ako nung nag-aaral ako, sabi ko, paano ba talaga yumaman? Kasi lahat pa tayo gusto yumaman? Yes! How to become rich? So talagang pinag-aralan ko yan. Merong lumabas na 4 na option para ka daw yumaman. Number 1, inheritance. When you say inheritance, ano po yun? Mana. Kaya lang, hindi naman tayo lahat pinapanganak na mayaman. Pag pinanganak kang mayaman, definitely mayaman ka. Kaya lang karamihan sa ating mga Pilipino, pinapanganak na mahirap. So hindi pwede, hindi applicable yung isang option na yun para yumaman ka. Number 2, how to become rich. High IQ. When you say high IQ, ano po yun? Matalino. Pag sobrang talino mo, pwede kang i-hire ng mga malalaking kumpanya para gamitin yung talino mo, para mag-formula ng kung ano-ano at mag-isip-isip para sa kalalago ng kumpanya niya. May mga yumaman ba sobrang talino? Napakarami! May basic example po, yung gumawa ng love bug. Naalala niyo yung love bug? Yung I love you virus? Alam niyo po ba yung gumawa ng I love you virus ay hindi po yung college graduate? Siya po ay nag-aral sa AMA Computer, hindi po siya gumraduate ng kurso po niya. Ang course po niya ay computer science. Ang thesis kasi, sino dito familiar sa thesis? Taas ang kamay. Di ba ang thesis, dapat nakakatulong yon? Sabi ng estudyante na yun, dapat pag thesis, huwag lang naman puro good ang dapat na tanggapin sa thesis. Dapat may bad din. Kaya lang yung thesis niya, once na i-click mo yung virus niya, pag in-click mo, shutdown yung computer mo. Ngayon, ikaw yung nagpapanel, ikaw yung teacher, ipapasa mo ba yung ganung estudyante? Ipapasa mo ba yung ginawa niya na ikakapahamak ng kumpanya? Di ba hindi? Alam niyo yung ginawa ng estudyante na yun? Pumunta ng mga computer shop, hinak, pati Pentagon. Totoo yun. Hinak yung Pentagon, ultimong Pentagon kinabahan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng computer na yun nag-shutdown. Lahat ng computer na virus. Anong ginawa nila? Hinire nila si Bill Gates. Alam mo si Bill Gates? Siya yung naggumawa ng WWW. Hinire nila, tinrace nila, nakita nila, estudyante, hindi graduate, kinuha yung estudyante. Ngayon, ginawa ng trabahante ni Bill Gates, ngayon yung batang yun, napakayaman. Kaya lang sa school, ilan lang naman yung pinapanganak ng matalino, tama? Sa school, ilan ba ang first honor? Alam naman, double first honor, walang gano'n, di ba? So, sa school, so ibig sabihin po nun, hindi naman lahat tayo pinapanganak matalino, hindi lahat pwedeng yumaman pag sa high IQ, tama ko ba yun? Number 3, dito akala ko pwede akong yumaman. Alam niyo ba kung ano yung number 3? How to become rich, number 3, alam niyo nakalagay doon? Meron mga tinatawag na stunning physical attributes. Nag-itsura ba? Wala. Wala eh. Ano yung stunning physical attributes? Pag maganda ka, pwede ka mag-artista. Pag gwapo ka, pwede ka mag-artista. Tama? Pwede kang yumaman pag mag-artista ka? Yes! Hindi ka man gwapo, pero athlete ka, like Manny Pacquiao. Pogi ba? Ano ba yung nagsabi niyan, ha? So, natin yun, no? Si Manny Pacquiao, yumaman, anong meron siya? Talent sa pag. Boxing, hindi siya gwapo. Hindi naman siya ganun kagaling kumanta. Pero dahil may talent siya, ngayon, grabing champion niya, marami bang pera? Napakaraming pera. So kaya lang, ilan lang sa ating pinapanganak na pogi at magaganda. Kukunti lang kami. Hindi lahat, ganun. Diba? Yung iba sa inyo, ganun lang. Pero sa akin, todo, mga ganun. Parang alam nyo Hindi lahat pogi at maganda. Tama mo ba yun? So hindi pa rin applicable para yumaman tayo. Doon sa number 4, nung nabasa ko to, eto lahat applicable. Alam niyo ba kung ano yung number 4? How to become rich? Yung number 4, eto na. Yung willingness. When you say willingness, lahat ng bagay para yumaman ka, gagawin mo. Tama? Yes! Kahit pagod ka na, kahit puyat ka na, lahat gagawin mo para yumaman. Tama? Yes! Kahit nireject ka ng lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng kaibigan mo, kahit aso mo hindi na nakakilala sa'yo, pag umuwi ka, lahat gagawin mo para yumaman. Tama? Yes! Pag willing ka, kahit hindi kayo push ng upline mo, tatrabahuin mo yung negosyo mo. Tama? Yes! Pag sinabing willingness, ito nakakatuwa. Doon sa unang 3 binanggit ko, hindi applicable sa ating lahat yon. Pero yung pang-4, sa willingness, kahit ano itsura mo, kahit ano pang pagkatao mo, kahit sino ka pa, kahit hindi ka gwapo, kahit wala kang talent, basta may willingness kasi yung global, yayaman ka. Yes! Tama? Yung aking kwento, bago mo tapusin yung aking president, okay na ba kayo? Yes! Bago mo tapusin
tapusin, meron lang po akong isang kwento. Okay na ba sa inyo? Yes! Hey, ang kwento na to ay tungkol sa dalawang lamok. Lamok! Ano yung English ng lamok? Mosquito. Tama? Since dalawa siya, mosquitoes. Tama? Okay. Okay lang ba kayo sa kwento? Yes! Ang kwento na to, hanggang mahigit ito, maganda itong kwento na to eh. Alam ko yung bago sa pandinig nila eh. Merong dalawang teenager na babaeng lamok. Teenager na? Oo, kasi may, ano siya, basta teenager siya. Naglalakbay yung dalawang teenager na lamok. Ito na. Meron na silang nakitang bote. Bote lang. Pumasok ngayon sa loob yung dalawang teenager na lamok. Eto matindi. Natrap yung dalawang teenager na lamok. Hindi na sila makalabas. So hanggang sa nagdalaga na sila, hanggang sa, alam mo yon, talagang umabot sila ng napakatagal, nandoon lang sila sa loob ng bote, natrap sila. Hanggang isang araw, so nagpipray yung dalawang teenager, sana po may dumating na sugo para makalabas ako sa bote na to. Isang araw, may dumating isang lalaking lamok. Pumasok sa loob ng bote. Alam niya kung paano lumabas. So nung nakita yun, nung dalawang bata, nung dalawang dalagang lamok, tinanong niya ngayon, sabi niya, Kuya, nakita ko labas-pasok ka rito. Paano ba maglabas-pasok sa bote ito? Matagal na kami dito. Medyo green to ha, medyo green. Sabi nung lalaking lamok, tutulungan kita. Sabi ng isang lamok, tinanong siya ng isang lamok na dalaga, Kuya, paano lumabas dito? Sabi nung lalaking lamok, tutulungan kita sa isang kondisyon. Sabi nung isang babaeng lamok, ano po yung kondisyon? Bubuntisin muna kita. Bubuntisin daw siya. So may nangyari sa kanila. Nabuntis hanggang sa denied siya ngayon, papalabas. So nakawala na yung isang lamok. May natitira pang isang babaeng, binalikan ngayon ng isang lalaking lamok. Tapos, Kuya, nasave mo yung kasama kong babaeng lamok. Anong ginawa mo? Gusto ko rin makalabas. Sabi nung lalaking lamok, sa isang kondisyon. Ang kondisyon ay, bubuntisin mo na kita. Tapos, ang ginawa ng lalaking lamok, alam niyo kung ano nangyari? Alam niyo kung ano nangyari? Gusto niyo malaman? Yes! Bubuntisin ko muna kayo. Anyway guys, anong moral story nun? Ang moral story nun, kailangan sa buhay natin maging uto-uto. Pag-uto-uto tayo. Anyway, guys, my last message to you is, you'll never know what will happen next. Alam niyo, 9 years ago, nung nag-decide kami mag-join dito, 9 years ago, nung katulad niyo rin po kami dito, nakikitawa, nakikipalakpa, but you'll never know what will happen next. As long as nasa AIM Global ka, tinatrabaho mo itong AIM Global na to, minamahal mo itong negosyo na to, you'll never know what will happen next. Sa susunod na panahon, sigurado ho ito. Sigurado ho ito. Kayo naman po yung susunod na magiging millionaire rin. Yes!